deal na nangyayari, putris kayo, malilintikan kayo sa taong bayan. I promise you that. Gago kayo, binebenta nyo kami eh. Hindi tama yun eh. Lugi eh. Sa tubig lang, lugi tayo kung walang presyo yun eh. Kung gagamit sila ng tubig, tapos nakikita dyan yung malalaking kumpanya. Oligarch na naman. Dapat dyan yung kung tubig man, interest na yan ng taong bayan. Ano na yan. And then yung water na yun, kikitain dyan, you can use, bilin mo yung mga water facilities. Yung water supply ng Pilipinas, atin na, balik na sa taong bayan. Water na yan, energy, lahat. Eventually, we will end up with, in 99 years, pag-aari natin lahat yan, kalsada, airport, etc. using the money there. Pwedeng ganun. O using the money there, kung meron man pera, paano gagamitin? Basta bulsa nyo lang pupunta na naman eh. Transparency, very important, mga kababayan. Kaya not now, not in a government known for shortcuts, bending the law, nakawan, ghost project, tago-tago, kaliwa kanan. You have a government that cannot be trusted. How can this government that cannot be trusted in a deal like Pax Silica, which involves lives of Filipinos, future of Filipinos, 1,600 hectares, etc., etc., etc. Pagka nandiyan na yan, wala na. Pirmado, i-honor natin. Hindi pwede. Kaya, transparency. Transparency, gusto nyo magkaroon tayo ng civil war dahil dyan sa Pax Silica? Gusto nyo magkaroon ng civil war dahil sa Pax Silica na yan? Maraming aangas dyan. Nako. Hindi ako nag-exaggerate. Pwede pagmulan niya ng revolusyon. Pipilit ninyo kung wala kayong transparency, ipakita nyo, explica nyo sa tao. Trabaho ninyo, explica sa tao. Para mabili nyo, yung tao, maliwanagan. Pero nag-iisip din yung tao. Pumili kayo ng mga tao na marunong. Marami naman dyan, magagaling. Madami dyan. Nagkalat sa kalye iba eh. Nagra-rally. Kunin nyo. Ikaw, halika to. Ikaw mag-explain sa mga taong bayan, ha? Ito, explain namin sa inyo. BCD, mag-explain kayo. Finance, mag-explain kayo. ES, mag-explain kayo. Lahat na nagbebenta ng Pax Silica, explain ninyo. Hindi yung motherhood statement, ganyan na, may Pax Silica, blah, blah, blah. No, blunder yon. That's why ako, ang stand ko, not now, not in a corrupt government. Negative 27. Trust rating, negative 27. 57 yung kay Inday Sara. So, ang sa akin, not now, later, after 2028, when we have a new administration, which we believe, with the fresh mandate, we can trust this new leader. Not with the Marcos leadership. Not in a Marcos administration. 2 taon na lang. Kayong mga bansa na gustong i-push ang Pax Silica, you listen to the Filipino people. Ayaw namin yan eh. Magnanakaw eh. Ayaw namin yan. Bendalo yung mga yan eh. Magre-reklamo ka, kaya nga nagre-reklamo ko Pax Silica. Anong gagawin nyo sa akin? Kakasuhan nyo ako, mga ungas kayo. Tantado. You be transparent. Kasi trabaho nyo maging transparent. Trabaho nyo. At kami, trabaho namin, pakinggan both sides. Pro at saka kontra. Pros and cons. And then, kasi yung referendum pa tayo dyan eh. Tapos babait kayo sa mga tao, boto nyo yung Pax Silica. Ayuda na naman. Anak ng tokwa itong Pilipinas na ito. Because we have politicians who are very corrupt. And in this deal that involves years, 99 years, 50 years, whatever, years, a whole generation, patay na kami, patay na kayo, nandyan pa yan. And it took a volcano, not the Senate of the Philippines, Republic of the Philippines. It took a volcano to take out the bases noon. Yun ang kala nila, Senate magaling. Binoto nila in a landmark decision ng Philippine Senate. Binoto nila.
1992 ba yun? Binoto nila. Mawala yung US base. Hindi. Sumabog yung bulkan eh. Natabunan yung bases. Kaya umalis yung Amerikano. Sumisingil nga sila ng 700 million ba yun? 700 ek. Billion. Para renta eh. Ayaw ng Amerikano. It will cost them so much to rehabilitate the bases. So let time, the Filipinos be the one. Kindir natin, blah, blah, blah. Tapos ngayon bumalik sila, siyam pa. Libre pa. Tangi. Kasi nga may under the table deal. Yun yung problema. Transparency. Makipag-deal tayo sa Paksilika, papayag tayo. Not now. In the next administration, I don't care kung sino yun, but I think the mandate will be fresh. There will be millions of Filipinos approving the next president. Doon na lang kayo makipag-deal. Sa susunod, mag-intay kayo 2 taon. Kung ayaw nyo mag-intay ng 2 taon, you support the change of government. You support regime change. You support the Filipino people in its fight against corruption. Laki ng bansa. Yun sa akin. Hindi, gusto nyo ng computer chip. Gusto niyo ng gusto niyo ng hub-hub na yan. You support the... Isang oras na ako You support the Filipino people. What we want. Not now. Gusto ko. Na ayaw ko. Kaya not now. Why? Because we have a corrupt government. Ang daming ebidensya. PCSO. Ginto. Nasaan yung pinagbentanan? PCSO, ano nangyari? Wala. Bentag ginto. Imagine, hindi natin alam hanggang ngayon, ilang taon na. Saan napunta yung ginto? Binenta. Marley-Capan, 250 billion. Ano nangyari? Wala, hindi natin alam. PhilHealth, no, naisoli na ba? Ano pinambayad? Budget din pinambayad. Lintik na yan. PDIC, yung mga, yung ghost project na yan, at marami pa na hindi pa naungkat. What do you have? Bottom line, a corrupt government. Now, papayag na tayo na yung corrupt government will deal for us, for this country. For this country. At sasabihin sa atin, maganda yung Paksilika na yan, maganda. Alam niyo mga kababayan, kahit anong ganda, pangit. At kahit anong negative, pangit pa rin eh. Di ba? Kahit anong sabihin, mag-away tong pros and cons, ako ayoko. Bakit? Hindi pa hinog ngayon. Maghintay kay 2 taon. Fresh mandate, fresh government, fresh leadership. Not in a government that is tainted by so much corruption. Trillions of pesos corruption. Walang investigasyon. Ang kinukulong yung mga nag-iingay, yung lumalaban, yun ang kinukulong. Kakasuhan si Cayetano, kinasuhan si Marcoleta, kinasuhan si Defensor. Lahat ng kinakasuhan si Inday Sara. And yet, yung mga principal, yung principal dyan sa nakawan na yan ng flood control na yan, may nakulong na ba? Wala pa. O tapos papasok tayo sa Paksilika. Ano tayo, tanga? No. I say, not now. Not now. Ipaglaban natin yan. Not now. Not in this corrupt regime. At least malaman nyo, corrupt kayo. Wala kami tiwala sa iyo. Minus 27. Minus 27. Yun ang sagot ko, Charlotte Manalo. Even you hear, even if they are able to explain the water, the energy, the sovereignty issues, all these issues, no, the land use, etc., explain everything. I don't buy it. Why? May under the table yan. It's a done deal. And we do not trust this government. I do not trust this government. Yun sa akin. Dapat wag muna. Kung nagmamadali itong mga bansa na ito, huwag kayo makipag-deal dyan sa Marcos na yan. Huwag kayo makipag-deal dyan sa mga government na officials na yan.
Panay kurakot eh. Panay tainted yan. Ano, gusto nyo magpag-deal sa amin? Gusto nyo makipag-deal kayong mga bansa? What we want is a win-win situation. What we want is a win-win arrangement. Agreement. Win-win. Panalo kayo, panalo kami. Kaya nyo ba ibigay yan? Titignan namin. Ano yung offer nyo? Ito yung tingin namin. Bigyan nyo ko numero. Ano kikitain nyo? Ano yung bottom line? Neto. Saan napunta yung cost? Cost of production. Cost of yung expenses. Sino ang binayaran ng expenses na yon? Meron bang mga member countries na binayaran, nag-deliver ng ganito, nag-ukay ng ganito, nag-mine, nag-process ng whatever na ano, may cost, may depreciation expense dahil doon sa ginastos ng mga etc. Anong Pilipinas? Meron bang leasehold expense? 99 years. Meron bang leasehold expense every year? Malinaw. Bigyan niyo ako ng proforma. Para makita yung bottom line. Pagdating to sa bottom line, ano sharing? Kayo ba lahat lang ang kakabing yan? O meron din kami share dyan? So, sa umpisa, maliwanag. Ano yung contribution namin? Ngayon, para malaman ko, ang contribution pala namin, tubig. Abi, lagyan natin ng presyo yung tubig. Hindi pwede yung basta-basta kukunin yung tubig namin. May tao eh. May tao, milyon na Pilipino, ang nagdedepende dyan sa tubig, lalo sa summer months. Tapos pagtitipirin nyo ng tubig itong mga Pilipino, para lang buhayin yung ano na yan, shit, yung industrial zone na yan. No. What we want is a win-win. We have to protect our countrymen. Now, sa tingin nyo, paglalaban kayo ng mga politiko nyo ngayon, ng BBM, paglalaban kayo? Paglalaban kayo nila? Given yung mga nangyayari ngayon? How stupid! Gagastos ka ng bilyon sa SONA as a impeachment para lang yung question mo 100, ilan? 25 million? Confidential fund? Kalokohan, di ba? How much? 25 million a day? Are we... ganyang katalino sila eh. Bakit tayo papayag na makipag-deal yung mga yan? Mga bobo eh. Sorry talaga naman bobo kayo eh. Tapos tatitiwala tayo dyan sa mga ganyan na magdi-deal sa atin. Bebenta tayo ng mga yan. Bulsa lang nila, patatabain nila. Kaya lugi tayo. Hindi pa ako nakakita numero, alam ko lugi na tayo. I appreciate Pax Silica. I appreciate the need for Pax Silica. Competition. In-explain ko kanina, competition. Mga kababayan, bibili ka ng lupa. Bibili ka ng lupa. It is a life. It is a major decision in your lifetime. Bibili ka ng lupa. Yung una-una mong bahay, bibili ka. Anong gagawin yung mag-asawa? O ikaw, binata ka o dalaga ka, bibili. Wow, galing, no? Binata ka, dalaga, bibili ka ng bahay. Sarili mong bahay. Investment. O sarili mong kondo. May pera ka na. Savings. Yung una mong makita, yun na ba? Bayaran mo na kagad? Sasagpawin mo? Di ba magsha-shopping ka pa? Di ba? Ito, unang-unang offer sa'yo, paksili ka. Grab ka kagad? No. At duday. Yeah, I appreciate. I like but let me think about it. Let me discuss it with my economic managers. Let me discuss it with the Filipino people, open forum, etc., public hearings, etc. So that we will know. Baka meron kaming hindi nakikita, meron kayo nakikita, etc. And ito yung mga concerns namin. Can you answer these concerns? Tubig, ganyan. Then may offer sila. Kuryente, etc. We will put up solar farms. Okay, fine. So ilagay natin sa kontrata natin na hindi kayo kukuha ng kuryente doon sa grid namin. O di malinaw, nasa kontrata. So hindi maapektuhan yung kuryente ng taong bayan. Okay. And probably, yung extra kuryente, pwede pang gamitin. At kundi kaya, pwede natin joint venture, sabayan natin. Kasi may mga kumpanya naman kami na solar. Pagsabay na natin yung mga solar farm. So, yung iba, punta sa inyo, yung iba, punta sa amin. Land. Ano yung lease? How much is the lease?
Year 1, Year 2, Year 3, Year 4. Pwede bang straight line na lease o increasing lease? Kasi as you grow, as you develop and develop your market or your capacity, your infrastructure, your capacity to sell, your production line, your technologies, improving, patented, etc., etc., your markets from 0% naging 1, 5, 10% global, 20%, yung China palit na ganyan, kayo lumalaki hanggang sa magpantay. Kasi all you have to do there is prove that you're better than China. Kaya nga, come out with the, gusto ko kasi baka mamaya yung mga Filipino scientists pa mag-excel dyan. Mga scientists natin. Proudly Philippine-made, Philippine-designed, Philippine-invented. Yung patent, do we get the patent? O sa kanila yung patent? Etc. Maraming question na it has to be nagay lahat sa kontrata. Yun yung mga concerns namin. Tubig, bibilin nyo ba? Libre. Sige, bilhin nyo. Pero pag-usapan natin yung presyo. Ano yung tag price? Wholesale. Sige, wholesale na. At least meron tayong sigurado na income. Sa tubig pa lang. Paano gagawin sa tubig? O sige, we will do the infrastructure sa tubig. Ito yung kailangan nyo. Sige, we will do the math. Saan namin kukunin yung tubig? Kukonekta namin sa mga dam namin. Lahat ng spillages, lahat ng excess, pagkatagulan, dadali namin dyan. Kayo na una naming market. Pero hindi lang kayo yung market. Iniisip namin, yung excess doon, ibabato namin pipes papunta sa ibang bansa na nangangailangan ng tubig. The original plan. Ganun ba? Sasabayan natin. And we will allocate budget for that. Kung naisip yan ng natin. Pero hindi yung ganito na yung unang-unang bumulaga sa iyo na ahente ng kondo o ahente ng bahay. Boss, bili ka, ganda-ganda rito, ganyan-ganyan. Tapos nakita mo, 10 square meters, yung master's bedroom. Gusto mo mga 20 o 30, parang isang studio, etc. Tapos, up and down, etc., etc. Yung pala, bahain yung lugar dati, yung history. You have to make aral, no? And you have to do the shopping, compare, kunyari 5 properties, boom, 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 may criteria ka for making a decision. Kung hindi nyo ginagawa yun, madaling maggawa ng decision kung meron kayong criteria na i-rate. May point system, 5-point criteria, 20% each, 20, 20, 20, times 5, they get 100. Dali, kung sino yung mag-100 dyan, pero nagbibigay ka 15, 17, 10, based sa criteria, makompare mo yung property A, B, C, D, E, then you have, base doon sa criteria mo, without thinking, makita mo na. And then, final look, ito na ang bibiling ko. Then you decide. Dapat dito, ganito rin. Hindi yung sasagpawin mo sa unang-una. Bibili ka ng kotse. Yung una-unang mga SUV makita mo, Toyota kunyari, yun na bibilin mo. Hindi. Titignan mo lahat ng SUV. Di ba? Makabili ka na ng farm. Anong gagawin mo? Sa lahat ng nakapaligid sa yun, tanim. Papaya o pinya. Tanim ka rin ng papaya o pinya. Only to find out, taon-taon ako nagtatanim. Yung pinya, taon-taon. Mario Jose, paano yun? Mas maganda, pinag-isipan. Ano yung, minsan lang ako magtatanim, malaki pa yung kikitain, tapos nun, less maintenance. Yung ganon, may criteria ka. Kung may iniisip, basically. So, itong Paxilica, sasagpawin natin kasi 100,000 jobs. Can we not produce 100,000 jobs? Can we not create an industry that will produce 100,000 jobs? So, dapat dyan ang dyan, we can create more jobs than you. Dapat ganon ang salita. May pride sa sarili. May konting angas. Huwag niyong, putya, ginanyan ka lang ng 100,000 jobs. Sagpawin mo. Temporary jobs lang pala. 6-month job. Construction job. 1 year, maximum contract, tapos na. Patay, uwi tayo, lugi tayo doon. Pinapasok mo, 100,000 jobs sa pangako. Ayun, binigay naman nila. Hindi ko tinanong, long-term jobs o short-term jobs? Contractual jobs. Patay. Di ba? They are not in this administration.
Bottom line, not in this administration, because this administration is, mami, maingay, is so corrupt. Is so corrupt. And I do not like the idea of pushing through with Pax Silica na ganito yung administration. Known for budol, walang accountability, walang transparency, bend the law, maleta-maleta, kickback, corruption. No, not in this administration. Payag ako sa Pax Silica, pikit mata, papayag ako sa Pax Silica, pagka bago na yung administration. Because yung bagong administration, nagtitiwala yung tao. Sino man yun? Kung si Inday Sara yan, at hindi na-impeach ang Inday Sara, kung hindi yan na-impeach, 57%, 27% negative. Kanino kayo maniwala? Dito o dito? Dito, Pax Silica, pipirma nila. Wag na. Kasi you're not getting a better deal. Benta tayo. Again, US bases. 9 bases. Ano, what are we getting from it? Meron bang yung sinasabi nila no, kinukumbisi tayo. Ina-appease tayo, magkakaroon ng bases. Pagka may mga sakuna daw, nandyan sila. O, nangyayari ba? May na ba, ilang bahana? Nasaan sila? May nalindol, nasaan sila? Na sinasabi nila na rescue? Wala, panay pangako. Budol. Kaya ito, huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga kahit itong mga issue sagutin nila. I do not want to have a contract signing with this administration. I want defer it. 2 taon na lang. Next sa 2020, may bago ng presidente. Ngayon, kaya pipilit ng mga bansa yan, suportahan niyo taong bayan. Suportahan niyo. Makinig kayo sa taong bayan. Because pagka kayo sumigi-sigi dyan, ang mangyayari dyan, pagka pumasok yung susunod na administration, baka bigla kayong cancelin. Baka bigla kayong tanggalin. At baka maano pa kayo makulong kayo for entering into an agreement with a corrupt government, disadvantageous to the Filipino people, and you will be also charged with crimes against the Filipino people. Isip-isip kayo. Huwag niyong basta-basta iniisip lang yung sarili niyo. Ayan, I hope I was able to explain it, no? So go, no go, not now, not in this administration. Legacy lang hinahanap mo, hindi pwede. Pera-pera, kailang mayaman. Ang dami, isipin mo, PCSO, Mardicapan, Gold Seal, PDIC, budget insertions, pinirma mo, ilang trilyon na budget na pinirmahan mo, 3 taon na, 4 na taon. 3 taon. No. Tapos ang baba ng negative rating ka. Tapos sa 4-5 mong zona, sasabihin mo, may racket-racket ka pag sinasabi, tsaka nuclear. No. We Filipinos should be aware. Kahit hindi nyo nakikita yung pros and cons, doon ako sa mas practical. I will not allow, we should not allow this government to deal with Pax Silica, sign Pax Silica, enforce kung ano man yung agreement na yon, start construction next year, because it is a very corrupt government. Malinaw na malinaw. Yun na sigurado. Malinaw. Kaya lahat ng gagawin yan, hindi na dapat pagkatiwalaan. Pipirmahan niya yung Pax Silica, ano yung nakukuha natin? Binibenta lang tayo niyan, US bases. Linaw. Kaya, not now. Next administration. Yun ang safer. Where, kahit pikit mata ko, kahit hindi ko paano, I'm sure the next administration will have transparency. I'm sure the next administration will not allow na magoyo tayo. Win-win ang habol natin. Win-win. Gatchal yan. Okay. Charlotte,
You are correct, sir. This government is already failing because in 4 years, they have not done anything right for the people. That is why all their projects are questionable. Simple sagot, Charlotte, di ba? I hope na-appreciate mo. Sinagot kita. Pasensya ka na, hindi ako basta nakakasagot agad. Kahit anong magandang madinig mo sa pros, and then kahit anong explanation na madinig natin sa kontra, at the end of it, it's still the signing authority. It's still the government of the Republic of the Philippines who will say yes or not. Ngayon, maraming Pilipino sinasabi, no. Maraming sinasabi, no. Ang sa akin, gusto ko nang i-justify, not now. Payag ako sa Paksilica. Okay yung Paksilica. We want to hear more about Paksilica. What is the benefit? And we want to hear a win-win version of Paksilica. If you truly represent the Western nation, civilized countries, people-based countries, democratic countries, I want to hear how fair you are sa mga developing countries like the Philippines. I don't want to see and study, understand later on na inisip nyo yung palang mga tao ninyo, yung mga tao namin, kaya kawawain ninyo. Kami yung kawawa. No, let's do this win-win. And it can be done win-win. The best negotiation is a win-win scenario. The best. Uuwi ako, masaya. Uuwi ka, masaya. Nakuha mo yung objective mo, makuha ko yung objective ko, pares tayo masaya. Win-win tayo. Yun ang better. And I know, sa susunod na administration, magagawa yon. Not in this administration. Kasi ang win, sila, bulsa nila. Hindi natin alam, di transparent eh. Magpipirma na sila November, oh. Paano yan? Kaya, Marcos et al., lahat kayo. Ingat kayo sa ginagawa ninyo. Be transparent. Be transparent. And be accountable. Kaya-hiya yan, pumirma kayo dyan, tapos noon, sa susunod na administration, 2028, patigil yan. Ano magagawa ng ibang bansa? Lugi sila. Di ba? At lalong pagka napatunayan natin na lugi ang Pilipino, talagang patitigil yan. Patitigil yan talaga ng taong bayan. Okay, thank you, Charlotte. Bicolano Makulit, your analysis of our trial is great, sir. Well, salamat, Bicolano Makulit. Ay, pinanood mo yung vlog ko, ha. Thank you, Bicolano Makulit, sa suporta. Good evening, sir. The point of view of your vlog earlier was beautiful. Thank you. Charlotte, thank you po, sir, for answering. Pakishare na lang ninyo. Like, share, subscribe. Share ninyo. Sa mga nakakausap nyo, yung Paksilica, maganda ba yan? Oo, maganda Paksilica. Pero ang tanong dyan, panalo ba tayo? O sila lang ang panalo? Or gobyerno lang ang panalo? Bulsa nila, sila. Ang hinahanap natin dyan, panalo lahat tayo. Panalo tayo. Panalo ang Pilipino, nagkaroon ng technology transfer, pwede tayo mag-self-sustain, may sarili tayo, etc. Pero malabo mangyari yun, you know why? Trade secret kasi. Trade secret. Highly guarded yung ano na yan eh. Yung mga ano na yan. Ngayon ang tanong, isa pang tanong nga pala, mamamatay ba tayo? Ikamamatay ba natin? Magsasara ba ekonomiya natin pag wala yung Paksilica? Sagot, hindi. Mabubuhay tayo. Nandiyan pa rin yung lupa. We can still produce jobs. We can harness our resources na tayong kikita, hindi ibang bansa. We can make our own facilities, find out how, get the technology. Nandiyan yung ibang mga bansa, Japan, Israel, etc. No? We can take the lessons from other countries, Burkina Faso. We can develop our own. Kaya nga, hindi minamadali yan. Hindi natin kailangan yung sasabihin ni Marcos na new kid on the block tayo, meron tayong sariling Silicon Valley. Wala. Panay forma.
I'd rather make the... Pag-aralan nyo, matatalo yan eh. Pag-aralan nyo. Matatalo yan. Ano yung pinakamagandang pwedeng itanim dyan sa 1,600 hectares na yan? Kikitain ba yung kikitain dyan? Yung kikitain natin. Kasi hindi naman natin lahat yung kita dyan, ha? Remember that. Kita yan ng major nations like US. Siya yung promotor eh. Sa kanya yung bulk ng kita niyan. So ano yung atin? Ano yung share natin? Yung share lang natin, renta? Kung meron, kung wala, patay. Yung tubig, libre, patay. They have to be transparent para makita, mapag-aralan ng taong bayan, para suportahan ng taong bayan. Kasi pagka-transparent kayo, wala kayong tinatago, gobyerno ng Pilipinas, susuportahan pa yan ng taong bayan. At nakikita ng taong bayan, maganda yung deal. Pero kunyari, hindi itemize yung trabaho eh. Nakalagay lang doon, lakstakin ba? 100,000 jobs, 180,000 jobs. Walang itemized na checklist kung anong mga klaseng trabaho. Baka panay mason lang yan, panay karpintero, panay welder, panay yung labor, taga-buhat ng mga bakal, taga-baluktot ng bakal. Ay, Mario Joseph. Pagkatas ng building, tapos. Kung yung trabaho, patay na tayo. Lugi tayo dun. Tapos kukuha sila ng mga ibang tao sa abroad para dyan magtrabaho. Patay tayo. Kawawa naman tayo. Bakit hindi na habang ginagawa yan, nagtitrain na tayo ng mga tao natin. Technology transfer talaga, training ng mga tao natin. Asenso tao natin. Magkano swelduhan? Mayroon bang itemized na sweldo? Wala. Wala pa eh. Hindi transparent. Anything that is not transparent or not above board is a deal that is questionable. May tinatago, may gumagawa ng pera. Kaya, not now, not in this administration. Yun ang bottom line. Not now, not in this administration. Maybe sa next administration na alam ko hindi tayo ibebenta. Not now. Maraming mga magagaling tayong mga Pilipino. Maglagay ka dyan ng isang general. Malasing kayo sa isang general dyan eh. Oh. Sige nga. Maglagay ka dyan ng Paxilica counterpart. Na Paxilica director. O ano yun? DOST nga eh. Oh. Whatever. Technology eh, di ba? Wala talaga. Gago tong administration natin. Masyado. Okay. Heidi Cheng, the person in office now is abusive, greedy for money and cruel. Yan, maingay. Sorry Sorry, may tao. Shh. Quiet na, quiet. Randy Reblora, kamusta na? Ayan, Pilipino to. God bless the Filipinos. You are right, sir. Poor Filipinos, they are just fruit wrappers. They look through the eye of a needle, but they don't look through the hole of an axe. Oo nga. Mine Sales, maraming salamat. Oh, sir, I will share this, sabi ni Charlotte. Thank you, Charlotte. Question mo yan eh. Kaya nga, you deserve an answer. Love you, sir. Thank you very much for educating us about Jan. Thank you. Okay. Charlotte. They said it's already done deal since last year. BBM already signed their agreement. Mali nga eh. We can question it. Pwedeng magkaroon. Ang problema dyan, yung congressional hearing o kaya Senate hearing, kontrolado niya yung Senate. Kaya nga pagka yan, inabutan niya ng revolution, inabutan niya ng people power o whatever. Isa yan sa kokorekin ng taong bayan. Isa yan. Na lahat ng ek-ek na yan ay anong tawag doon? Rescinded. Pax Silica Agreement with Bongbong Marcos is rescinded by the sovereign Filipino people. O, tapos, sino aangas? Padala sila ng nila, tangke de guerra dito? Gigirahin tayo ng Amerika? No, that won't happen. It is our right as a people. Lalo na to curb corruption, to stop corruption. Blah, 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 blah. Ganun. Understandably, yung walang galit sa Amerika, sa US, they're just doing
interest nila yun eh. Kasi nga, inexplain ko nga kanina, yung ayaw mo ng monopoly. Isa lang ang nagdidikta ng presyo, ng lahat-lahat, di ba? Supply line. Gusto mo magkaroon ng isa pa. 90%, 10%, mahina eh. So, consortium, Pax Silica. So, yun. Okay ako doon. Walang problema. I'm always for competition. I don't like yung awayan, yung isa lang, no? Kotse. Papayag ba kayo? Toyota lang ang mabibiling kotse. Papayag nyo, panay mga, yung panay karburador lang. Kung may electric na. Papayag ba kayo? Kung may Tesla na, o whatever. Ano yun? Yung BWD ba yun? Yung Chinese. Basta may electric car na ngayon. So, papayag ba kayo na ang mabibili mo lang na kahit anong produkto, isa lang. Cellphone, isa lang. Isa lang ang produkto to choose from. Di ba mas maganda yung marami? That's why, hindi minamadali actually. Pero pagka minamadali, ngayon, ibig sabihin meron silang hanahabol. Ano yung hinahabol nila? Legacy? Mali. Ano na nila? Pera? Ay, lalong mali. Kaya nga, hindi na tama yung ginagawa na yan. And we have to lobby na itigil yan. Hanggang hindi natin nakikita lahat. 100,000 jobs, we can produce that. We can produce that. No? Hindi tayo mukhang pera. Nasasagpawin niya na tapos nun para mukhang kawawa tayo later. Iyak-iyak tayo na 11 na naman tayo. Kitang-kita oh. Excuse me, 9 bases. Kitang-kita oh. Lugi tayo doon, di ba? 9 bases. Anong nakukuha natin doon? Kaya what? Linaw, di ba? What makes us think that Marcos will get something out of this Pax Silica? Ang pwede pa nga dyan, imbestigahan pa yan eh. Baka mamaya, yung mga ginto nila na naka-frozen, nasa freezer, no? Diyan sa Amerika o kung saan parte ng mundo, naka-frozen, dinadanggal ng kano, paya ka dito sa Pax Silica, ilalarga namin yung iba mong ginto. Oh. We have to look into this matter. And pag umikot ang gulong, we will look into it. Kasi gago tong sistema na to. Simple lang ha, yung 2 milyon na sinasabing litro ng tubig ha. Galon ba yun? Litro. 2 milyon na litro ng tubig. Libre yun? Araw-araw? Lagyan mo ng presyo 10 piso. Oh. 20 million pesos yun. Multiply mo ng 30, 600 million yun. Doon pa lang okay na, di ba? Ay, naku. Guy or gal, babae o lalaki na presidente na hindi corrupt. No? I'm sure of that because yung 4 na taon natin ngayon, ng daming question, Ginto, PCSO, Marlica Fund, PhilHealth, PDIC, etc. Ghost Project, na kunwari wala siyang kasalanan, siya mastermind. Hintayin niyo si Romualdez magsalita, ilalaglag yan. Maglaglagan sila. Tapos bangag pa. So paano? Paano ka makakaroon ng magandang deal dyan? Baka mamaya bigyan lang niya ng white powdery substance okay na siya. 1 year supply. 99 years lease. And then, for life supply ng white powdery substance. Shh, quiet. Okay? Done deal, Gamora, we salute you, Kap Dado. Maraming salamat. Thank you, Gamora. Doon tayo sa, harap. Hi, sir, sabi ni Pico Datuin. Maraming salamat. Sawadi, thank you. Good evening, sir. Sawadi, Dan, thank you. Shh, quiet. Sino may ingay? Mayor Chino, good evening, Kap Dado, long live. Maraming salamat. Pantero, magandang gabi. Badi, magandang gabi. Musang. Rangers lead the way. Pantero, hi. Sweetie, thank you. Gabriel, may you live long. Thank you. Sabi ni Gabriel Orias. Gabriel, hi.
Sawadi, thank you. Josephine Oliveros, traitor to the people. Yan, tama. Good evening everyone, sabi ni Jean Carino. Okay. Thank you for waving, mga ano, kasama. Bobby of Tuhan, good evening sir. Thank you. Erlinda Flores, hi. God bless SFGF and everyone. Bobby of Tuhan, like us. Nori Sakaguchi, good morning, Chairman. Thank you, Nori. Tweety Bird, hi. Thank you, teacher. Bobby of Tuhan, good evening, ma'am. How are you? Linker said hi. Tweety Bird, good evening, sir. Dado, thank you, ma'am. Tweety Bird. Ito, Kael, did you know that AI centers are being banned in the US due to environmental damage? Yun nga sinasabi. Kaya nga tao sa atin ipapasa. And then, yung ating DNR, Environmental Compliance Certificate, nabibili yata eh. Question mark yun. Kakaroon ng issues, no? Mahirap to. Not in a corrupt government, mga kababayan. You have a corrupt president, a corrupt senate, a corrupt congress, a corrupted agencies, and then even the implementers, the men in uniform, question mark, corrupt din daw. So, paano to? Anong gagawin natin? So nga, patay tayo, di ba? Nori Sakaguchi, hello, Sir Bobby. Boy, thank you. Nito. K. Monk Monads. The ugly thing is they don't even release the terms of the agreement even if they sign it without knowing what's written in it, like the 2025. Pwedeng banatan niya sa Supreme Court eh. Yung mga lawyer, kung pwede yung mga lawyer, questionin niyo yung yung agreement, yung decision, pati RO. Patigil, yun yung sana, ganon. Yung mga lawyer ba? Kasi kayo may alam eh. Apart from that, there is excessive heat, exhaust, and noise pollution in the communities where the data centers are. Kaya nga eh. Ang daming issues, pero sinasagot naman ng BCDA yung mga issues. Pero maganda magkaroon ng public consultations, no? Okay lang kung may noise pollution kasi malayo naman eh, no? Hindi gano'n. Exaggerated nga yun eh. Pwede naman layo-layo ng lugar eh. Kung wala nakatira doon, etc. Okay lang yun. Pwede magkaroon ng may solution doon, mga kababayan, yung noise pollution. Kailangan mo lang doon absorption ng noise. Break the noise, the echo, tawag doon? Yung sound waves, break it o absorb it, na? May acoustics, may natural acoustics, mga puno, etc., kawayan. So, masasolusyonan yon. So, yung noise nandoon lang. No? At kung malayo, hindi ganun ka Ang tanong, ang mas dapat tanong pa, given the noise pollution, the so many decibels lang na kaya natin, 10, 15, 20, at kung ang rating doon ay mataas, ano yung long-term damage do sa mga tao doon magtatrabaho? Ano yung kanilang security? Ano yung kanilang health benefits? Pagka nabingi, o kaya later on, pagka na-retire na, loss of hearing na, etc. Kami nga, binabaril lang kami sa Ranger. Binabaril dito sa gilid ng tenga namin eh. Nabingi nga ako eh. Kaya nga nung tinignan yung, chinek yung hearing ko sa US, ang findings nila, loss of hearing. Banata ka ba naman baril dito lagi? Doon sa, anim na putok. Memory sa, ang tawag doon? Battle indoctrination sa Scout Ranger, no? So, yeah. Ang toko ayan. Okay. Bobby Abduan, the government should really encourage and support its own work and what is good for the people. If we're going to spend money, again, cost and benefit, mag-spend tayo ng pera. Kung we spend the money somewhere, mas may impact. Dapat talaga makita ng taong bayan para ma-compare, para ma-weigh
Kasi pagka alam nyo, Philippine government, Marcos, pagka maganda yan, supportahan pa yun ng taong bayan. Ang problema ninyo, credibility. Wala kayong accountability, wala kayong transparency, and then wala kayong credibility. Ba't kami maniniwala sa sinasabi ninyo? Lahat kayo, sindikato. So, paano kami maniniwala? Ba't namin bibilin yan? Kaya nga, next administration na lang. Kahit maganda yan, ayaw namin. Bakit? Wala kaming tiwala sa inyo Kahit maganda, 2 taon na lang, hintayin na lang namin. Next administration. May pag-asa pa na hindi kami ibebenta. Kayo, certified, binenta nyo na kami. 9 bases, walang renta. Ano tayo nakukuha? Magnet for nuclear strike. Yan din, magnet yan. Supplier ng data center, AI, babanatan niya ng China. Kung kagagarahin natin ng China. Madagdagan yung target, 9 bases, Malacanang at saka yan. They even applied for legal immunities. They are, imagine, then they gave us a 99 plus year lease. What kind of deal is that? We have to stop it, mga kababayan. We have to raise our voices. We have to stop it. This has been advantageous, and that's a betrayal of public trust. The people who benefit from this are not the people. The impact on people and nature is greater if there are crocodiles. Paulita TV Villapuerte. Bangag doesn't hurt Filipinos. Even if the country is destroyed, he will just leave when he is no longer. Hahabulin siya ng taong bayan. Kahit wala ka na in office, hahabulin ka. Kahit nasa abroad ka, hahabulin ka. And you will have to face crimes against the Filipino people. At saka pair political ka. Kate, sa akin mahalaga kasi yun Mahalaga yun. Hair political ka, at saka DNA ka. Malaman ko kung peke kang Marcos o bangag ka talaga na Marcos. Yun, yung gusto kong malaman. Gusto kong malaman ng buong mundo kung bangag ka Kung hindi, di malaman ng buong mundo, hindi ka bangag. Kael, the problem is Filipinos are easily swayed by any trend. Bobby Abtuan, hi, Kael, 99 years, grabe, no? Bobby Abtuan, like, thank you. Kael is 99 years, then they're rent-free. Magkano yung rent? Rent-free? Grabe, no? Elamboy, sir, it's not good because it will consume fresh water. Because AI consumes fresh water and electricity. Kaya nga, we should make a killing there If it consumes electricity, we create the grid for them. Kuha sila. 99 years yon ng kuryente galing sa atin, solar. Kung gagawa sila ng sarili, okay lang, sige. Basta hindi kukuha sa atin. Ngayon, yung sa tubig, tayo gagawa ng tubig, supply, benta natin sila. 99 years yun tayo nagbebenta ng tubig. Ipunin natin lahat ng fresh water. Mula doon sa mga dam, tapos noon ipoprocess natin, gastusan natin yon. Kasi in the long run, kita yon. And then lahat na excesses, benta natin abroad. Pwede natin sabayan yan. Yun yung opportunity para sa bansa. Elamboy, thank you. Kael, besides that they mine our rare earth metals, then we won't benefit from their technology because it's classified. Kaya nga. Uy. And that rare earth will be used in the AI tech of their war machines. Kaya nga Kaya nga target tayo. Kasi kung supplier yan ng ng technology para sa war equipment, mga war ek-ek, tatargetin yan. Isa yun sa downside na hindi sinasabi. Okay. And another American law to follow and not no rent. Our nature will be destroyed. That's why other countries in Europe have dried up and the temperature has also changed there. That's why it's a big puzzle, Ele Amboy. We should basta win-win dapat. Win-win. Walang problema yung tubig sa tingin ko. Kasi every year nabibisit tayo ng nakaharap tayo sa Pacific
Taon-taon yan, dadalawin tayo ng bagyo. Palakas nga ng palakas. Mahalaga dyan, sahurin natin yung tubig. Yung dami ng tubig na nilalaglag sa atin, may pagkakataon, bentahan natin to ng tubig. Kasi gumagamit ng tubig eh. Process natin, clean, fresh water nga eh. So, we can spend for that. But Congress can allocate for that. Make it an investment of this country. Yung lupa may kinikita tayo, doon sa tubig may kinikita tayo. O yung kuryente, pwede tayo may kitain kung tayo magagawa ng kuryente. Pero pagka mukha tayong tanga at sila-sila lang yung mga pumipirma dyan at sila-sila lang ang kikita, wala na, bentahan talaga. AC Petrel, greetings from Doha, Qatar. Starbucks Gaming, good evening, Kap. I'm replaying it now on my laptop, your first live earlier. Maraming salamat, maraming salamat. Oy, thank you ha. Thank you, Eliamboy. Oh, pakinggan niyo yung mga bagong subscriber at yung mga dati na di ako nakakapag-live, hindi ako busy. Pakinggan niyo yung mga dati kong mga live, lalo yung buhay ko. At least makilala niyo ako. Iba, ulitin niyo. Iba, nag-enjoy. Inuulit nga nila. Vlog number 1 and number 2, yung una, may number pa nun eh. And then I lost count. Vlog number 1 and number 2 about my fencing accident dito. So, miracle ng buhay ko, testimony ako na miracles do happen. Long distance curing, kamay ko, kamay ni God, the Father, my healing God, I will trust na walang mangyari sa akin, hawakan ko yung sugat ko. True and true espada rito. Tumago sa masker, sa fencing mask. Boy ako, gulat yung doktor, you're one lucky son of a bitch, sabi nga naman. Bakit daw gumanong yung espada? Diretso daw, sigurado tuhog ako, patay ako. Sabi nga ng doktor eh, sa PMA eh, ba't hindi nyo ako ginagalaw, sir? Inintay ka namin mamatay. Putragis doktor sabihin sa'yo yun. Di ba ako operahan? Di ba tatahiin yung lated ko na puncture? Kasi tumurit yung dugo eh, sabi mo ganun. Kaya nga, inobserbahan ka namin. Kasi kung nayari yung ugat mo, mamamatay ka. Puto lagi. Alatado yun. Sira ulo. Kaya pinadala ako sa BGS ng PMA. Pinasa yung problema eh. Sa BGS. Walang operating equipment sa sa PMA. So, dinala sa BH. Pagdating doon, in-x-ray lang ako. Binorswab yung ganyang langing cotton bud. Ginanong ganon. Kaya nandun sa kwento. After 3 days, pa-discharge sa hospital. Binawalan ako, huwag magsisigaw, 6 na buwan. Matatanggal ako. Ayokong pumayag. Sayang naman, core commander na ako noon eh. Nagsisigaw ako, toning ng boses. Sabi pa nga naman kadete, gumanda pa nga rin po. Sayang yung nakwento naman. Ganda, basahin niya, pakinggan niyo mga vlog para nalilibang kayo. May clip yung mga vlog ko noon eh. Tapos wala ang renta dito sa Clark Lugin, may usapan yan between Bangag and USA. Hazel Aquino nga eh. Alam ko, sir, sa Subic yan ngayon, napunta dito sa Clark yang gagawin pag-agawan ng USA. I think that mga guns, bala, etc. Stingray, hi. Maraming salamat, Stingray. Kamusta na? Ingat. Oh, wala nangyari doon sa mga rally, Stingray. Hazel Aquino. Paksilica na yan, Kawawa, Clark, namin dito sa Angeles City, supplier ng technologies, etc. Swiss Kamote, magandang gabi, shout out. Swiss Kamote, kamusta na? Jello Tams. Hi, good morning, Kap. Good morning na nga eh. Gandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Good morning, kabayan. Watching from Edmonton. Okay. Marisa Warfield. You're right, Kap Dado. Maraming salamat. Sunny Bingko. Shout out from Calgary, Kap Dado. Maganda ang oras mo. Ngayon, mabuhay ka. Thank you. Maraming salamat sa iyo. Sunny Bingko. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pagpakinig at tiyaga ninyo.
Ayop, maliwanag yung sagot ko kay Charlotte. 12:30 Manalo, maraming salamat sa tanong nyo. Pagka kayo minsan nagtatanong, minsan masasagot ko. minsan, ano. So, long ano na nga yan eh. Dapat matagal ko nang sinagot yung ano, yung tang Paksilika. Kaya nga lang, ano in God's time talaga eh. Pros and cons nga, pero no amount yung pros and cons, di ba? It's the deal, it's the government that you're dealing with. That's the problem. The Filipino people cannot get the best deal from this government when it comes to Paksilika. Given na yan. Proven with other indicators, no? Ginto, wala tayong alam. Marlikapan, wala tayong alam. PCSO, dami. Yang wala nakulong dyan sa ano, imbistiganda, wala eh. Panay budol, panay kawalang yan. Ninakawan tayo trilyon. Wala eh. So how do you expect that the government of the Republic of the Philippines under the leadership of Bongbong Marcos will get the best deal for the Filipino people? Nada. Kahit magaling siya ngayon, eroded sincerely ang kanyang trust rating. Negative 27. Not worthy of the trust of the people. So why will I believe you, Philippine government, Bongbong Marcos, that you mean well for the Filipinos? Hindi eh. Hindi. Kaya nga, lubayan nyo, wag na muna. Paksilika, wag ngayon. Next administration na lang. Maghintay kayo. Maraming salamat. Thank you mga kababayan. God bless the Filipino people. Bye-bye.